Ayan, so magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga mag-aaral sa GE9, sa Sosyedad at Literatura, Panitikang Panlipunan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Unit 2, mga dulog pampanitikan, na kung saan ang paksang ito, ang unit na ito ay nakapaloob para sa ating midterm o hating panahon talakayan. At kasama rin ito sa ating ah, exam. Kaya mangyari ay makinig at pag-aralan ang iba't ibang dulog at teoryang pampanitikan. Nakapaloob sa unit na ito, sa Aralin 1, ang iba't ibang mga teoryang pampanitikan. At syempre, kaakibat ng ating paksa ay ang pagsasaalang-alang at pagbibigay pagpapahalaga sa ating mga layunin o mga inaasahang layunin na nais nating mangyari o maisagawa sa daloy ng ating paksa bago at ang pagkatapos ng talakayan. So meron tayong dalawang layunin dito. Una, matukoy ang mga natatanging gamit ng dulog sa panunuring pampanitikan. So syempre dapat makilala ninyo, mabatid ninyo ano nga bang dulog ang nararapat gamitin kapag kayo ay nagsusuri ng isang akdang pampanitikan. Pangalawa, makapagbahagi ng sariling opinyon gamit ang dulog sa mga akdang halimbawa. Maya-maya may makikita kayong mga akda at maaring sabihin ninyo or magbahagi kayo kung ano nga bang dulog ang dapat na gamitin rito. Para sa paunang gawain ay bigyan natin ng pakahulugan o pabatid kung ano nga bang tinatawag na teorya. Ayon sa aking nakalap na impormasyon sa ating sanggunian, ang teorya ay universal at ito ay nakabatay sa paniniwala ng tao batay sa kanyang kinalakihang kapaligiran. Ang tanging tumuhin lamang nito ay magbigay kaalaman upang sa ganon ay hindi tayo mapag-iwanan sa larangan ng kaalaman. Maaring mahalagang makalika tayo ng sarili nating simulain mula sa mga teoryang ating gagamitin. Alam naman natin kapag sinabing teorya, ito ay sariling puro-puro lamang. Ito ay persepsyon o palagay lamang ng isang individual, ng isang tao o ng isang may akda. Ay na rin sa kanyang nakikita, ay na rin sa kanyang paniniwala at syempre sa kapaligiran na kanyang kinasasangkutan. Subalit, ang pinakalayunin ng teorya ay malaman natin, no? Kung ano nga ba ang gamit nito sa mga akdang ating binabasa, sa mga akdang ating sinusuri, no? At syempre, nang sa ganun din ay mapalawak pa natin ang ating kabatiran, nang sa ganun ay di naman tayo mawala sa makasabay naman tayo sa nagbabagong mundong ito. At gayon din sinasabi pa rin na ang teorya ay formulasyon ng paglilinawing mga simulain ng mga tiyak na kaisipan upang makagawa ng malinaw at sistematikong paraan ng paglalarawan. So ito yung ginagamit natin na instrumento. Ito yung ginagamit natin na tulay upang matawid natin ang lalim ng ating binabasa. At gayon din ay mabigyang lubos ng kalinawan anuman yung nais ipabatid ng may akda sa kanyang sinulat. No? Kaugnay nito, ang teoryang pampanitikan ay tumutulong upang paglinawin ang isang sistema ng mga kaisipan at gayon din ay pahalagahan ang mga akdang binabasa. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na hindi sapat na marunong kang bumasa lamang. Higit na mahalaga ay nauunawaan mo talaga kung ano ang iyong binabasa. Kasi pag nauunawaan mo, naiintindihan mo kung ano ang layunin ng may akda. Bakit niya ito sinulat, paano niya ito naisulat, at bakit ganito ang kanyang pagkakasulat. Sabi pa nga natin sa English, reading with understanding. So dapat pag nagbabasa kayo, gaano man yan kabagal, gaano man yan kabilis ang pamamaraan mo ng pagbabasa, ay nararapat lamang na naiintindihan mo ang mga nakalimbag na mga salita. Pangunahing prinsipyo ng panitikan ang wastong pagpili ng gagamiting akda. Kung kayo ay magsusuri o nagbabalak na magsuri ng isang akdang pampanitikan, napakahalaga na kilalanin mo
ang akda na iyong susuriin. Yung akda na ibig ng puso mo, yung akda na napapalagay ka, yung naiibigan mo, no? Kasi katulad yan ng pagkain, kung pinipilit mong kumain ng isang pagkain na taliwas naman sa iyong kagustuhan, no? Maaring hindi nagiging maganda yung pagkain o kaya naman ay maaring sakto lang na kumain ka para masabi na nagugutom ka. Pero iba pa rin yung gustong-gusto mo yung mga nakain o inihandang pagkain sa'yo. Talagang sulit na sulit. So dito, ang pagsusuri ng akda, pag gusto mo nagbabala ka ng magsuri ng akda, ay dapat na gusto mo or naiibigan mo yung isang akdang iyong susuriin. Nang sa ganun ay ah, mabigyan mo ng magandang paghuhusga yung inyong pagsusuri. Napakadaling maghanap ng mga akdang lantaran na nagbibigay moral o pangangaral, ngunit sa pangmatagalan matutuklasan na ang mga ito ay kababawan at kapos sa kakayahang sumisid ng tunay na perlas o kumilatis ng tunay na ginto sa malalim na lupa ng karunungan. Maraming iba't ibang akda na isinulat ng ah, mga sikat na mga author, mga writers, pero hindi ng lahat ng ito ay nagbibigay ng malalim na pagpapakahulugan o nagbibigay ng talagang malawak na pag-unawa sa kung ano nga ba talaga ang sining. May mga akda na ang layunin lamang nito ay mag-entertain o maaring akitin, magbigay ng kasayahan sa mga nagbabasa. Katulad lamang ito ng mga pelikula na iba't ibang version, iba't ibang teksto naman din yung mga pelikula. Maaring ito ay for entertainment purposes only at ito naman ay maaring ah, magbigay ng mas malalim, mas malawak na kaalaman sa kung ano nga ba talaga ang kahalagahan at ano nga ba talaga ang layunin ng kwentong ito, ng akdang ito na ibinahagi ng isang may akda o ng sumulat mismo ng kwento. Okay. Ang pagtungo sa tematiko o moralistikong paggamit sa mahalagang sangkap na tumatabing sa mahalagang sangkap ng panitikan at kasaysayan ay hungkag na sa ganitong aspeto. Mahalagang sa panunuring panitikan, dapat na maging matibay ang ating pundasyon sa pagkilati sa paglalahad ng anyo ng buhay, naglalarawan at nagtutunggali sa ilalim ng mundo. So kung nagbabala ka na magsuri ng isang akda, mainam mong palaging isipin na dapat malawak ang inyong kaalaman. Hindi ka lang maging depende sa isang bagay. Dapat nagsasaliksik ka rin ng mga karagdagang impormasyon. Kasi sa pagsasaliksik mong yan, mas lalong lumalawak ang iyong kaalaman. Hindi nalilimitahan ang iyong karunungan, ang iyong kabatiran. Ganyan din yung mga konteksto, hindi nalilimitahan. Mas lumalawak yung saklaw ng lalim ng iyong isip. So sabi nga natin, kailangan hungkagin natin or sukatin natin kung hanggang saan lalim, hanggang saan aabot ang lalim ng iyong pag-iisip. Kasi yung isip natin parang ano rin yan parang computer. Nagahang din siya kapag hindi natin masyadong pinapagana o ginagamit. So, kailangan para hindi kalawangin yung ating pag-iisip, ano? Ganun din, mas lumaba at lumawak pa yung ating kaisipan, mangyari ay maging palabasa tayo. Ano man yung nakikita natin na pwedeng basahin, magbasa tayo. Kasi isa din sa magandang naiaambag ng pagbabasa ay mas nagiging bihasa tayo sa pagbabasa. Gayon din ay lumalawak yung ating vocabulary o yung ating mga pagkilala sa mga salita. Gayon din karamihan sa mga akdang binabasa natin, yung unang focus, yung unang layunin ng may akda is talagang ungkatin o kaya naman ay kilatisin kung gaano nga ba kalalim ang iyong pag-unawa. Kasi katulad ng isang pelikula, may mga akda na iba't iba yung paraan ng kanilang pagpapakita ng pelikula, maaring nagsisimula sa flashback, then sa present, or maaring
nakaraan tapos sa kasalukuyan. At kung hindi ka seryoso sa iyong panunood, maaring hindi mo naunawaan kung ano yung pinapanood mo. Maaring sakto ka lang na tumawa dahil nakakatawa, umiyak dahil nakakaiyak yung mga eksena. Pero sa kabuuan ng pelikula, hindi mo naman talaga gaanong naunawaan. Lalo pat kung nag-aabang ka lang sa mga subtitles. So, parang nawawala yung focus mo, nawawala yung interest mo doon sa iyong pinapanood na pelikula. Or parang nanonood ka rin ng isang ng isang dula or ng isang concert. Kapag paulit-ulit kang nag-video, like bini-video mo yung concert, parang doon ka na lang nakabase sa cellphone mo. Wala na yung realidad na nakikita mo yung buong eksena na actual, talagang nakikipanood ka, nakikisabay ka sa daloy ng mga ingay ng tao. So kaya mangyari kasi hindi natin maiwasan sa kultura ng mga Pilipino na nandyan ka na nga, yung presensya mo, nandyan ka na, nakikita mo actual, gumagamit ka pa talaga ng cellphone para makita mo sa maliit na screen. No? So, doon minsan, hindi rin natin minsan nai-enjoy dahil nakafocus na tayo doon sa ating cellphone. So, karamihan din sa mga akda ay talagang kinikilapis nila sa kung paano inilalahad na ang buhay ng tao, like yung paggawa, yung ginagawa nila araw-araw, paano ipinapakita at inilalarawan ang kanilang mga kilos, ang kanilang pagtutunggali sa mundong kanilang kinalakihan. Iba't iba naman talaga ang mga problema, pero mas maigi na yung akda ay naaayon sa pangyayari sa kasalukuyan, katulad ng mga itinuturing nating mga isyung panlipunan. Karamihan sa mga pelikula na nakikita natin, lalo sa mga pelikulang Pinoy, yung mga pelikula is talagang naayon sa mga isyong panlipunan like nakawan, patayan, korupsyon. Ayun din, maaring sa mga eksena naman dito sa mga pelikula ng mga telenovela, yung mga drama, agawan ng asawa, at marami pang iba. Okay. Ang teksto ay mahalagang kasangkapan sa pagsusuri at kritisismo. Kung walang teksto, walang daigdig. Kung walang pagsusuri, walang kaalaman, at mangyari pa, walang sibilisasyon. Kung wala tayong binabasa, kung walang nagsusulat ng mga akdang babasahin natin, hindi makikilala ang ating panitikan. Lalo pat sa panahon ngayon na naglantaran na ang iba't ibang anyo ng panitikan. Panitikan ng Koreano, panitikan ng Hapon, panitikan ng Kastila, panitikan ng Amerikano. So, maaring naapektuhan ang ating mga panitikan. No? So, dapat na ang pagkatuto sa pagsuri ay dapat na matutunan ng bawat isa sapagkat bahagi ito ng pang-araw-araw nating pakikibagay sa lipunan. Dati, yung mga palaro noon, yung mga laro ng lahi. Ngayon, nasa Mobile Legends. So, cellphone na yung ginagamit. So, nagkakaroon din ng gap ang relasyon ng isang pamilya kung sa isang tahanan, halos lahat gumagamit ng gadgets. So, doon, parang napapalayo, hindi napapalapit ang inyong kalooban sa isa't isa dahil hindi man lang kayo nagkakaroon ng sapat na panahon para mag-usap-usap nang walang gadgets na involved. No? Minsan din yung mga may bahay like yung nanay, yung tatay, minsan mga tamading magbantay ng kanilang mga anak. So binibigyan nila ng eto, manood ng TV, nariyan ang Nick Jr., narito ang cellphone, manood ka ng Cocomelon. So doon pa lang, yung foundation pa lang doon sa bahay, nagkakaroon na siya ng gap. Ano? Kasi sabi natin ayon sa Biblia, kapag ginagamit mo ang wika, napapalapit ka sa pamilya mo, napapalapit ka sa Diyos. Yun ang layunin ng wika. Pero kung kanya-kanya kayong appointment, gawain, minsan hindi lumalabas ng kwarto dahil nga nakababad sa sa kanilang gadgets. So, maaring hindi maganda yung nagiging impluwensya rin sa buhay ng tao. Mas mainam pa rin na yung binabasa natin, yung mga nakalimbag sa aklat. Kasi unang-una, hindi maanong maapektuhan ang iyong mata kahit magbabad ka ng ilang oras. Unlike sa gadget na pag nagbasa ka like nakasulat sa e-book, nakasulat sa PDF, o ano pa mang bahagi ng pasalintroniko na ginagamit, pag matagal ka na, sa pagbabasa doon, maaring naapektuhan ang iyong mata, maaring sumasakit ang ulo, tumatanda ng mabilis dahil sa radiation,
At saka syempre, hindi yan naisasagawa nang wala kang load. So, kailangan mong gumastos para magka-load or mas maganda kung meron kayong wifi. Pero gayon din naman, kailangan pa rin gastahan. Unlike kung magbabasa ka ng mga aklat, pumunta ka lang sa library, makakalibre ka na at matahimik pa yung inyong environment. No? Okay. So, meron tayo ritong iba't ibang teorya o pagdulog na ginagamit sa pagsusuri ng mga akdang pampanikan. At ito lamang ang pinili ko na pinakagamitin kapag nagsusuri ng mga iba't ibang pagdulog or iba't ibang akdang pampanikan. So, una rito ay ang moralistiko. Mula sa salitang moral, no? Dito nakikita ang pag-uugali ng tao, ang kilos ng tao. So sa ganitong oryentasyon, ipinapalagay na ang akda ay may kapangyarihang maglahad, hindi lamang ng literal na katotohanan at di mapapawing pagpapahalaga. So pag sinabi nating moralistiko, ipinapalagay na ang akda ay may kapangyarihan maglahad o magpahayag hindi lamang ng literal na katotohanan, kundi mga panghabang buhay at universal na mga katotohanan at mga di mapapawing mga pagpapahalaga at kaasalan or yung tinatawag nating values. Ano? Karaniwang pinapahalagahan ng akda ang mga aral o leksyon na naidudulot sa mga mambabasa. Halimbawa na lamang sa pelikulang Anak. Ano? Ano yung ugnayan? Anong yung relasyon ni Maricel Soriano kay Claudine Barreto bilang anak niya? So parang nagkaroon dito ng ng pagtatanim ng sama ng loob ang anak sa kanyang ina dahil sa paniniwala na ipinagpalit sila nito sa trabaho niya, sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa. So ipinakita dito ni Claudine kung anong klase siyang anak sa kanyang ina. Diba? Na sinasagot-sagot niya ang kanyang ina, hindi niya ginagalang. So nagpapakita ito ng di magandang pag-uugali. No? Okay. Sunod, ang tinatawag naman na formalistiko. So ano nga ba ang formalistiko? Tinitingnan ang perspektibang ito ang kwento bilang binubuo ng mga formal na elemento o sangkap. Sa halimbawa, sa maikling kwento, merong iba't ibang sangkap. Sa nobela, merong iba't ibang sangkap o elemento ng kwento. Bawat sangkap ay tumutulong upang bigyan ng organikong kaisahan sa kwento. Malinaw na ang pag-unlad ng kwento mula sa simula, gitna at katapusan. Bawat bahagi ay nakakapagtulak sa pag-unlad at pagresolba ng tunggalian sa kwento. So, pag sinabi nating formalistiko, paano ang ayos? Paano inayos ang pagkakasunod-sunod ng akda? Halimbawa, mula sa umpisa, sa gitna at katapusan. Ano yung stelo? Ano yung style? Ano yung pamamaraang ginamit ng may akda? So, maaaring ito rin ay modernisado o makabagong pananaw na may radikal na pagkakaiba sa mga naisulat na hindi magiging larawan lamang ng realidad, ang sining, kundi isa ring interpretasyon kung minsan ay di maunawaan, puno ng misteryo at hiwaga, at kung minsan ay walang kabuluhan ng bisyon ng mundo. Yung formalistiko maaring katulad ng mga akda na hindi siya yung parang fairy tales, yung pagkakagawa na happily ever after. May mga pelikula na iniiwan sa mga nanonood, iniiwan sa mga mambabasa na sila ang magwakas ng kwento. Sila yung gumawa ng paghuhusga. Ano nga ba yung dapat gawin? Ano nga ba yung magiging ending? Ano nga ba yung magiging daloy ng kwento? So, minsan binibitin tayo kaya nagkakaroon ng part 2, part 3 para continuous. Kasi parang may kakulangan. So, ibig sabihin may mga karugtong. So meron tayong halimbawa rito, kanina pinag-usapan natin na sa formalistiko, tinutukoy dito yung elemento at ibang sangkap ng kwento. So halimbawa sa sangkap ng kwento, syempre kikilalatin natin yung iba't ibang sangkap na nakapaloob dito kapag ka nagsusuri ka ng akda. Alam naman, agad mong bigyan ng tuon, bigyan mo ng paghuhusga agad yung kwento. Syempre yung mga ingredients, minsan bibigyan din natin ng mahalaga yung mga sangkap dito. Katulad ng tagpuan, saan ba kinuha ang kwentong ito? No? Kung pelikula, saan ba ito ginawa ng eksena? O yung mga karakter. So, iba't ibang karakter rin naman ng mga tao.
Kaya nga yung nagpapaganda sa pelikula or sa akda dahil iba-iba yung paglalahad, iba-iba yung pagpapakita ng karakter ng tao sa bawat akdang iyon. Halimbawa, bilohikal, sosyologikal at psikolohikal. Bilohikal, ibig sabihin nakapokus sa buhay mismo ng tao. May mga akda na yung kwento ay talagang sa mismong buhay ng tao, umiikot sa kanya. Doon, lahat ng kwento umiikot sa kanya yung kwento. Sociological, ito naman kung paano ka makisalamuha sa ibang tao. Paano ka makisama sa iyong mga kaibigan, mga kapitbahay, kabarkada, kakilala, at iba pa. Psychological, ito naman yung pinakamahirap na karakter. Siguro, mangilan-ngilan lamang nito yung gumagawa ng ganitong klaseng pelikula. Sa pelikulang Pinoy, meron naman tayong mga karakter na parang yung talagang mahirap gawin siya eh. Katulad ng yung kay Gerald Anderson, yung Budoy, ano? Mahirap yung ganong klaseng mahirap yung ganong klaseng eksena sapagkat ipinapakita dito na ang tao ay maaring sinto-sinto o maaring hindi 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 siya yung kanyang kilos, hindi katulad sa normal, no? So, ang daming kailangang pahalagahan dito at bigyang importansya sa ganitong mga klaseng uri ng karakter ng tao. So, talagang dapat mga magagaling rin ang gumagawa ng eksenang ito. At syempre yung tunggalian. So, ito yung pinaka main ingredients ng isang pelikula. Ito yung pinaka magandang sangkap kasi doon tayo nakakapagbigay ng mga emosyon. Ano? Like, tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa kapaligiran, tao laban sa tao. So, yung pinakamahirap dito na tunggalian, nakalaban mo is yung sarili mo. Ano? Kasi kung minsan di mo na makayanan yung mga pagsubok, yung mga problema mo, minsan umaabot sa punto na nagpapatiwakal, o kaya naman tinatapos yung buhay mo, o kaya naman ay gumagawa ka ng bagay na di magandang impluwensya sa sarili mo, gayon din sa ibang tao. Tao laban sa kapaligiran, ay syempre, kasama na rito yung yung mga isyong ah, lokal at international. Paano nga ba makapamuhay ang tao, no? Paano nga ba siya uunlad? Ano yung mga ginagawa? At syempre, meron din tayong tao laban sa tao. Kung sa pelikula ito yung mga eksena na may pagpapalitan ng mga salita, maanghang na mga salita, maaaring ito yung dito nakikita yung tunggalian na may sampalan, barilan, ayan. So, yun yung iba't ibang uri ng tunggalian. So, dito nabubuhayan ng loob yung mga nanonood, lalo pat kung nauunawaan nila kung ano yung layunin ng tunggalian iyon. At syempre, paano, yung plot o banghay naman is, paano yung pagkakasunod? Like, simula, gitna, wakas, o kaya naman gitna, simula, wakas. O kaya naman, flashback, at ang present, present at ang flashback. Kasi may maganong render ng pelikula. Siyempre, sa katapusan, sa dulo ng isang kwento, tulad ng kwento ng buhay natin, hindi naman lahat ay puro kapighatian, hindi naman puro lahat ay kabalintunaan, kundi meron din tayong mga problema na maaring tayo din yung nakakasolusyon. Hindi na kailangang i-post sa social media yung mga problema natin kasi anong care ng mga taong nanonood sa ating mga posts? No? Yung problema ba natin nabawasan? Iba ka na-bash ka lang. Iba ka may nag-comment sa'yo ng di maganda, magagalit ka. So kung kaya naman siyang masolusyonan ng sarili mo o kaya naman ng pamilya mo yung makakatulong sa'yo na ma-resolve yung problema nyo, pag-usapan nyo. Hindi nyo na kailangang i-public, no? Kasi pag na-post mo na, no, pag nakita na 'yan, ang daming iba't ibang sulok ng daigdig yung nakakakita ng post mo. Hindi mo naman sila makokontrol kasi hindi mo naman sukat ang isip ng tao, no? Hindi lahat ng gusto mo na umayon sa meron din namang meron namang mga tao na hindi nagugustuhan o hindi umaayon sa kung ano man yung nais mong mangyari. Sunod ang historical o yung historical at ang sociological. So dito naman, pinag-aaralan sa perspektibong ito ang akda bilang produkto o artifact ng isang partikular na kasaysayan at sociological na lipunan. Maring ito ay likha ng dalawang paraan ng pagbasa.
batay sa paglulugar ng panahon, aspektong historikal at sosyologikal. Sa perspektibong ito, mahalagang may kaalaman sa sosyopolitikal, ekonomiya, at kultural na aspekto. Pag sinabi nating history or historical, ang binibigyang focus dito is yung pinagmulan, yung kung sa isang akda, yung alamat, o kaya naman yung kasaysayan kung paano nabuo, paano nahubog ang akdang ito, no? Or paano nagsimula ang taong ito sa kanyang karera sa buhay, no? At syempre kapag sosyologikal, kung paano ka makisalamuha, no, sa kapaligiran na iyong ginagalawan. Paano ka nakikisabay sa pagbabagong mundong ito? Ikaw bang alipin ng teknolohiya o ginagamit mo ang teknolohiya? Depende sa kung paano ka makisabay sa mundong ating ginagalawan. Okay. Sabi pa rin natin na dito sa sosyologikal, binibigyan din ang pagtalakay sa kapaligiran, maring kapaligiran panlipunan na nagpapailalim at nagpapatingkad sa ating paksa. At ito ay ekstensyon ng historical na pananaw. Nagbibigay diin din ito sa usaping tungkol sa kahalagahan at pananagutang panlipunan katulad ng social relevance and commitment. Halimbawa sa inyo bang lugar, kung may mga batas ba na ipinatutupad sa inyo, sinusunod mo ba? No? Kasi kapag walang batas, walang namumuno, hindi magiging maayos yung pamumuhay ninyo sa isang lugar, no? Magiging magulo kasi hindi kayo nagkakaunawaan. So halimbawa dito ng historical na uri ng pelikula na kinuha ko din sa internet, yung Jose Rizal. Kasi pinakita dito kung paano nagsimula sa Rizal, paano siya nakapagsulat ng kanyang dalawang nobela, ang No Limitang Here at ang El Filibusterismo, at ano yung gap, ano yung pagkakaiba ng dalawang akdang ito. Paano niya inilantad ang mga kanyang nakita, ang kanyang mga naranasan sa pananakop ng mga dayuhan. At syempre yung pelikulang Bonifacio. Pag sinabi nating Bonifacio, matapang yon, no? So sila yung nanguna sa KKK. Siya yung ama ng revolusyon. Pag sinabi nating revolusyon, ito ay maaring nakapaloob dito ang digmaan, no? Okay. So dumadanak dito yung dugo, no? So hindi rin siya maganda in terms of pagiging religious ng mga Pilipino kasi naapektuhan din yung ating paniniwala sa 10 utos ng Diyos na thou shall not kill o bawal pumatay. Okay. So pang-apat ay ang kultural. Sa perspektibong ito ay sumusuri ito sa iba't ibang kultura ng salik ng ating pagkatao. Kung ang historical at sosyologikal na perspektibo ay sinisipat ang isang pagkakataong nakalugar sa bayan, rehiyon at bansa, ang perspektibong kultural naman ay kinikilatis ang iba't ibang salik na bumubuo ng mga identidad. Sa konsiderasyon ng bawat salik ay mas lalong nabibigyan ng laman, forma at lalim ang sinisipat na pagkatao. Yan, so kultura. So dito pinapakita yung pag-uugali ng tao, gawain ng tao, pamumuhay ng tao, trabaho ng tao sa isang komunidad. At syempre, maaring paano ka mamuhay sa iyong lugar? Ano nga bang pinaniniwalaan mo? Ano nga ba yung relihiyon mo? Ano nga ba ang tinatangkilik mong mga produkto sa sarili mong bansa? No? At maaring dito kinikilatis din yung identidad, ang iyong pagkakailanlan. Sa konsiderasyon ng bawat salik ay nagbibigay ito ng laman, forma at lalim at sinisipat nito ang pagkatao. Okay. So halimbawa na lamang ng kultura yung pelikulang Banawi at saka yung Ang Iskul Kong Bakwit. So dito pinakita yung kasaysayan sa paano nga ba ipinakita, paano nga ba nilikha yung rice terraces, ba? Paano nga ba mamuhay ang mga Banawi? Ano nga ba yung kanilang kasuotan? Ano? So, ano nga ba yung kanilang mga paniniwala? Naniniwala pa rin ba sila sa mga sabi-sabi? Naniniwala pa rin ba sila sa mga pamahiin? Ayan. At syempre, like katulad ng mga katutubo, mga lumad. Syempre yung lumad, iba din naman yung pinaniniwalaan sa atin.
kadalasan sa mga luma, doon sila namamahay sa lugar na kung saan itinuturing nila na ancestral domain. Ibig sabihin, yung lugar na kinatitirikan ng kanilang mga tahanan, yung lugar kung saan nalilok ang kanilang pagkatao, kung saan namuhay, nahubog ang kanilang pagkatao, ay pinaniniwalaan nila na matagal na sila roong namuhay at iyan ay nagmula pa sa kanilang mga angkan, no? So pinapakita dito, alam na pagkultura, syempre nakapaloob dito yung paraan ng pananamit mo, yung mga kinakain mo, yung mga tradisyon, ayan. So, bawat bansa, bawat lugar ay may kanya-kanyang natatanging kultura na ipinapakita, ibinabahagi at ginagamit. Okay, so nabanggit natin kanina na sa pagkilala ng kultura ay may iba't ibang salik. Halimbawa, iba't ibang uri ng tao, no? So, pag sinabi nating uri o pangkat, ito ay batay sa yaman, sino ang mayroon at sino ang wala. Mahalaga ang kategoryang ito lalo pat isa man sang kakaunti ang porsyento ng populasyong may hawak ng napalaking bahagi ng yaman ng bansa. Kaalinsabay, napakarami ang patuloy na salat sa mga batayang pangangailangan sa disenteng pamumuhay. So dito, tinitingnan ng salik ang relasyon ng dalawang panig at kung paano ito inuugat, pinapaunlad at nire-resolba sa kwento. So iba't iba naman talaga ang uri ng tao. May mayaman, may sakto lang, meron naman talagang nasa laylayan, at meron namang tao na may natamo sa buhay, may napatunayan, meron din namang sakto lang din na makakain 3 beses isang araw. Then sunod ang lahi at etnisidad. So ito naman, tinutukoy ng lahi ang relasyon ng mga mamamayan ng mahirap at mayamang bansa o anumang pormasyong panlipunan. Gayon din batay sa kulay ng kanilang balat. Ang etnisidad naman ay ang pagtukoy sa iba't ibang etnikong pinagmulan ng bumubuo ng isang bansa. Chena, Kastila, Ilocano, Ilonggo, Bicolano at iba pa. So tayo, bilang mga nasa Pilipinas, automatic na makikilala natin na ang lahi natin ay Pilipino. Ang kulay natin ay kayumanggi. At sa larangan naman ng etnisidad, masasabi natin na tayo ay nagmula sa Pilipinas. Of course, kasama dito yung sexualidad at kasarian ng tao. So dito naman, kinikilala kung babae ka, lalaki ka, binabae ka, or babae yung pagkatao mo pero lalaki naman yung puso mo. So, paano nga ba nakikilala o tinitingnan ang heterosexualidad ng tao sa isang lipunan na walang paghuhusga? So, sunod ay ang romanticismo. So, sa teoryang ito ay pinaniniwalaan na ang daigdig ay isang walang kahulugang kasalimutan na kaaway ng tao. May pagkakasundo at layunin sa kabuuan. Ang sandaigdigan na nilikha ay may kapangyarihan at marunong sa lahat at itataguyod ang katarungan at pag-ibig. So ilan sa mga kilala o batikang mga manunulat sa larangan ng romanticismo o pag-ibig ay maihahanay dito sina Lope K. Santos, Florentino Collantes, Macario Pineda at Esperanza Cruz. At syempre ang romanticismo, karaniwan noong panahon ni Balagtas na gumagamit ng maliligoy at mabubulaklak na pananalita. Dito rin ay tumatalakay sa kabiguan at kapighatian sa pag-ibig, higit na mahalaga ang pagpapalutang ng damdamin kaysa paghamon ng pag-iisip sa bumabasa. So rito rin binibigyan diin ang pagpapahalaga ng imahinasyon at kalayaan ng tao na makapaghusga or makapagpahayag. Halimbawa ng mga pelikula or mga sikat na pelikula yung Baler, no? At saka yung One More Chance. So dito, ipinakita kung anong pag-ibig meron sila, ano yung kanilang struggles, ano yung kanilang mga problema para makamit ang kanilang pag-ibig. Sunod ay ang existentialismo. Ito ay paniniwalang hindi tunay ang buhay kung nakakulong sa sistema ng paniniwala. Ang bawat tao ay may kalayaang pumili sa kanyang sarili. Dahil sa kalayaang ito, ang tao ang responsable sa anumang maaring kahinatnan o maging resulta ng kanyang ginawang pagpili. So ang tao ay may sariling buhay at ang kanyang buhay ang nagbibigay ng kahulugan sa kanya bilang pagkatao. Sinasabi natin,
existentialism, existence, no? Ang iyong presensya. Sabi dito na ang bawat tao ay may kalayaang pumili sa kanyang sarili. So ano man yung nangyayari natin sa buhay, hindi yun aksidente. Yun ay ating ginusto, no? So yun ay ating pinili. Kasi sabi pa rito, dahil sa kalayaang ito, ang tao ang responsable sa anumang maaring kahinatnan o maging resulta ng kanyang ginawang pagpili. So, ikaw ang may gusto nyo, hindi yung aksidente. So, ikaw ang pumili ng ganon. So, anuman ang mangyari sa buhay mo, no, anuman ang narating mo sa buhay mo, ikaw yon ang may gusto. So, ang tao ay may sariling buhay at ang kanyang buhay ang nagbibigay kahulugan sa kanya bilang tao. No? So, sunod ay ang existentialismo. No? Gayun pa rin, narito yung mga halimbawa ng existentialismo, caregiver at ang Barcelona. So, sa caregiver naman, ipinakita dito ni Sharon Cunita na may kalayaan siyang magdesisyon. May kalayaan siyang mamili. Kaya give up niya ang kanyang asawa dahil gusto ng asawa niya na umuwi siya at di na magtrabaho. So, mas pinili niya na maging independent, ano? Mas pinili niya na mamuhay sa ibang bansa, magtrabaho para na rin sa future ng kanyang anak. Kasi sabi pa niya, kung susundin lang niya yung asawa niya, wala silang mararating, walang mangyayari sa buhay nila. No? So, ito pinakita niya na meron din siyang kalayaan na pumili at magdesisyon para sa kanyang sarili. Sunod ay ang strukturalismo. Ito ay pagpapatunay na ang wika hindi lamang hinuhubog na kamalayang panlipunan, kundi hinuhubog din ang kamalayang pangwika. Anito, nakabaon ang panlipunang kamalayan sa paggamit ng wika o paggamit sa mga salita ayon sa mga kinikilalang tuntunin at pagsasapraktikang panlipunan. Strukturalismo, structure. Katulad ng isang bahay, bago siya mabuo as in buong bahay, meron siyang structure. Minsan may blueprint o kahit anong pwedeng gamitin. May foundation. Nariyan yung mga kahoy, yung bato. So, yun yung maaaring gawing estruktura para mabuo ang isang tahanan. So, ang isang pangungusap, ang isang wika, ay meron din siyang sinasaalang-alang na estruktura. Katulad yung pag-aaral natin, bago tayo matutong bumasa, kikilalanin muna natin yung bawat titik ng alpabito. At pag nakilala natin yung titik ng alpabito, tutukuyin natin yung bawat tunog ng alpabito. Then pag natukoy natin yung bawat tunog, doon na magtatapat-tapat na yung mga salita hanggang sa makabuo tayo ng buong salita, buong pangungusap, buong ideya at buong talata. So, halimbawa rito, meron tayong istruktura kung paano nabubuo ang isang wika. Ito ay maaring sa pamarang fonolohiya, morpolohiya, syntaxis, semantika at marami pang iba. Paano mo binibigkas? Halimbawa, kahit dito tayo, no, kahit nasa Pilipinas tayo, sa iba't ibang kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayo kanya-kanyang tono, no, kung paano kayo bumigkas. Merong mabilis magsalita, merong malumanay, merong parang naipit ng ipis, merong bagong gising lang. So, iba-iba yung tunog, iba-iba yung tono kung paano tayo magsalita, no? Sunod ay deconstruction. Kung sinusunod natin yung istruktura ng pagsulat ng isang wika o paggamit ng salita, ito naman yung winawasak nito ang kabuang sistema ng wika. At binubuo lamang muli ito bilang kamalayan ng kalakip na teorya at ng realidad. So dito sa deconstruction, maaring pagsusuri ng wika at ang teorya ng realidad o filosofiya upang makabuo ng panibagong kaisipan. Gayon din, sinusuri ang mga tinatagong kahulugan ng mga salita o representasyon na maaaring inilantad. So deconstruct, parang nasira siya tapos binubuo, no? Parang relasyon. Nawasak, nagkahiwalay pero inayos. No? So halimbawa na lamang dito yung yung akdang Tata Selo. So, si Tata Selo ay isang nangungupahan ng lupa. So, matagal na siyang nangungupahan ng lupa. Ayan. Pero nagkaroon ng lamat ng ugnayan sa totoong owner ng lupa at nung kay Tata Selo. Kasi
Dito nagsimula ang kwento sa isang istakid na kung saan pinagkaguluhan ng mga tao si Tata Selo sa kadahilan ng napatay niya rito si Kabisang Tano, no? Si Kabisang Tano, siya yung nagmamaari ng lupa na sinasakahan ni Tata Selo, no? Yan. So, naisanla ito at na-embargo. Pero dahil nga nagkaroon ng, syempre, minsan yung mga salita nagkakaroon ng di magandang sagutan. So, namatay ni Tata Selo yung totoong may-ari ng lupa. So dito naman, yung panitikan dito ay maaring ipinakita or maaring na napatay ni Tata Selo si Kabisang Tano sa dahilan hindi niya naibigan yung mga namumutawing mga salita sa kanyang bibig at maaring binawi yung lupa. So pilit na binabawi ni Kabisang Tano yung lupa na yon kay Tata Selo. So syempre sa sobrang galit ni Tata Selo dahil sa matagal na silang nangungupahan doon, nataga niya ang totoong may-ari. Kasi ito yung realidad na pangyayari na may mga pagkakataon na nangungupahan ka sa lupa pero pag binabawi na ayaw. Katulad yung mga naninirahan sa Luzon, yung mga nasa squatter. Yung lupa nun, like binigyan sila ng 10 taon na manirahan sa pribadong lupa na yon. At nung kukunin na talaga ng totoong may-ari yung lupa, sila pa yung magagalit. So nagkakaroon ng wilga, nagkakaroon ng dahas, karahasan, no? Which is not good sa ating culture. Okay. After 10 years, binigyan kayo ng talaan na after 10 years, dapat may sarili na kayong bahay. Wala pa rin silang nagawa. Wala pa rin, di pa rin nakabuo ng bahay, di pa rin nakalipat. So, syempre, yung owner na yon, yung private owner na yon, gagamitin na yung lupa. So, of course, i-claim niya yon kasi sa kanya naman talaga yon. No? Okay, realismo. So, ang realismo, ang theoretical na batayang ito ay ang paniniwalang may taglay na kapangyarihan ang teksto at ang manulat ng akda na susuriing masalimuot na realidad batay sa mga pagpapatunay sa mga katotohanan ng datos at gagamitin ang mga ito sa paglikha ng kanyang akda na sa tingin niya ay representasyon ng realidad. Ang katotohanan ang binibigyang diin at may layuning ilahad ang tunay na buhay. So dito naman sa realismo, pinapaksa ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad ng korupsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. Madalas din itong nakapokus sa lipunan at gobyerno. Doon pa nagsalitang realismo, ibig sabihin, ito'y nakaayon sa realidad ng buhay ng tao at ano yung mga posibleng mga nangyayari sa ating lipunan at gobyerno. So kadalasan, sa mga problema sa realidad ay ang korupsyon, kahirapan, katiwalian, diskriminasyon at marami pang iba. So halimbawa dito yung pelikulang General Luna, Asyong Salonga, maging yung Cardo Dalisay, o kaya naman yung Batang Quiapo. So dito ipinapakita rin minsan yung mga isyong panlipunan na totoong nangyayari, no? So maaring ilan sa mga kwento nito ay nangyari talaga sa totoong buhay kasi ipinapakita ano nga ba ang totoong nangyari, ano nga ba yung kwento. Kasi kapag ka-real, maaring nga isasaalang-alang ng tao dahil ay nakapaloob siya sa panahong ito. So, archetypal, katulad ng psikolohikal na pananaw, nakapako ang atensyon nito sa paraan ng paglikha at ang epekto nito sa mga mambabasa. Kadalasan sa mga archetypal, ang mga akda ay gumagamit ng mga simbolismo, mga pagpapatanda na siyang higit na uunawaan natin base pa lang doon sa pamagat. Halimbawa, yung sinag. Pag sinabi nating sinag, yung reflection nito ay ilaw. At siya na yung healing. Yung healing naman ay paniniwala ng pagkukure. Maaring nasapian or depende sa kahit anong paniniwala ng pagsasaalang-alang ng healing. So dito, automatic nakikilala sa pamamagitan ng mga simbolismong ginagawa ng tao.
Imahinismo, layunin nito na gumamit ng mga imahe na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin, at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Sa halip ng paglalarawan at tumirang paglalahad ng mga imahen na layong ilantad ang totoong kaisipan ang pahayag sa loob ng panitikan. Ito ay nakapaloob sa kung ano ang dapat makita o ipakita bawat lalaki o babae upang maipaalam nila na sila ay babae o lalaki. So imahinismo, ito yung mga pangyayari, mga gawain na naglalaro sa ating isip o kaya naman naka-stock sa ating isip. Katulad ng mga akda, paano nakapagsulat ng ganitong klaseng akda? Si William Shakespeare. Paano nakapagsulat ng ganitong akda? Si Francisco Balagtas. Paano sulat si Amado Fernandez ng ganitong klaseng akda? Si Florentino Colliantes. Maaring dahil sa mabunga nilang kaisipan, no? At syempre yung mga pelikula, paano na buong Avengers? Dahil yan sa maguni-guning isip ng sumulat ng kwento, no? Paano nabuo ang Harry Potter? Dahil siguro sa mayamang isip ng sumulat ng kwentong ito. So yan ay dahil sa kanilang mga imahinasyon. Katulad ng pelikulang Encantadia, Gagamboy. Ito hindi naman mga totoo Ito yung mga kathang isip lamang. No? Na-imagine natin, tapos in-apply natin, ginawa nating pelikula. Okay. So, dito rin naman, sa humanismo, ang tao ang sentro ng daigdig. Binibigyang pansin ang kakayahan o katangian ng tao sa maraming bagay. So ikaw mismo yung focus. Sa'yo, umiikot ang kwento mula umpisa hanggang dulo. Ewan ko kung familiar kayo sa pelikulang The Life of Pi. So, yung Life of Pi na yan, yung kwento, doon talaga sa kanya nakafocus mula umpisa hanggang ending. No? Okay, so halimbawa dito yung yung Everything About Her at saka yung Birdshot. So may sentro dito May sentro dito ng tao kung kanino ba binibigyang pagpapahalaga yung kwento. Sino ba yung sentro, no? Yan. Like halimbawa, nagsasamba tayo. Sino ba yung sentro ng ating pagsasamba? Syempre yung presensya ng Panginoon, no? Okay. Then Marxismo. So dito naman, pinakikita ang pagtutunggalian o paglalabanan ng dalawang magkasalungat na puwersa ng malakas at mahina, mayaman o mahirap, kapangyarihan at naapi. So sa Marxismo rin, may apply rito nito yung tunggalian, maaring tao laban sa tao, no? Like yung mga tagapagtanggol, like yung mga pulis, tapos yung mga kriminal, no? Yan. So, nagkakaroon dito ng tunggalian, labanan. Okay naman, yung crab mentality, na kung sino yung nakakaangat, siya namang hihilahin pababa, at syempre minsan din yung palakasan system. Nagkakaroon din siya ng hindi magandang impluensya sapagkat hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang iba na maipakita ang kanilang kakayahan higit sa doon sa yung napili. No? Kasi siyempre sa atin, yung sistema ng ating trabaho at iba pa, ay parang yung sentro talaga politika, no? Parang pinopolitika lahat. Hindi ka makakapagtrabaho kung hindi ganito, kung hindi ka ganyan, kung hindi ka dadaan kay ganito, wala kang backer ni ganito. So, maaring, isa rin yan sa halimbawa ng Marxismo. Okay, so, halimbawa dito, pinapakita rin sa Marxismo yung ang probinsyano. So, dito pinakita, iba't ibang problema ang nakapaloob dito, no? Ang mahihirap, ang mayayaman, ang maimpluwensya, ang wala. So, binabahiran dito ng di magandang pangyayari ang buhay ng tao, no? Okay, din sunod ang feminismo. So, sa teoryang feminismo, maaaring tingnan ang imahen, pagpapakalarawan, posisyon at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaring ilanta din ang mga dikahong mga imahe ng mga babae sa akda. Layo nitong labanan ang anumang diskriminasyon, exploitation at operasyon sa kababaihan. Ilan sa mga feministang manunulat ay si Rolf S. Mabanglo,
Joy Barrios, Luwalhati Bautista, at maging si Genoveva Edrosa Matuti at iba pa. So dito naman, ito naman yung akda na yung sentro, yung focus dito is yung babae or kababaihan. Paano siya mamuhay, paano siya mamuno, ah, paano siya ipakilala sa isang komunidad, ayan, at marami pang iba. Kasi malaki na talagang pinagbigyan ng mga babae noon at mga babae ngayon. Kasi noon sa panahon ng katutubo, ang mga, or sa mga naunang panahon pa, ang mga babae talagang ay literal na ilaw ng tahanan. Pag sinabi nating ilaw ng tahanan, sila yung ah, tiga-laba, tiga-hugas, tiga-bantay, ano? Pero ngayon, lahat ay maaari na rin kayang sabayan ng mga babae. So may mga babae na tayo na namuno, kilalang mga namuno, no? At napatunayan na hindi lang sila babae, kundi babae sila na may karapatan ring makapagbigay ng or makapagbahagi ng kanilang kakayahan sa lipunan, no? At meron din silang kakayahan na iangat ang kakayahan ng mga kababaihan, hindi lamang sa politika, hindi lamang sa sports, kundi sa halos lahat ng gawain. So ilan lamang sa mga babae na nagbigay ng karangalan sa larangan ng sports, ano, ay si Heidi Lane. Ayan, so actually yung kanyang pinakita ay kung titingnan natin parang talagang panglalaki yung pagbibigat ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bakal ng bagay. Pero napatunayan niya na kaya niya pa rin gawin kahit babae siya, no? At gayon din naman, so dito nakapagtamo siya ng gold, ano, na ipakilala niya lalo na ang mga Pilipino ay naiaangat din sa larangan ng sports. Yan. At syempre si Nora Honor naman ay binigyan siya ng parangal ng ano, ng sining dahil sa kanya namang kagalingan sa pag-arte, no? So, ilan lang ito sa mga babaeng nakapagpaangat sa larangan ng ating sports at sining. At marami pa riyan, no? Okay, so klasismo, dito naman, pinahahalagahan ang katwiran at pagsusuri na layon ay katotohanan, kabutihan at kagandahan, malinaw, marangal, mapayak, matimpi, objektibo at may hangganan. Klasismo, klase, uri, no? Maaring, ang binibigyang tone dito is, ano nga ba yung katotohanan? Anong klaseng pelikulang ito? Diba sinasabi natin, anong klaseng pelikulang ito? Di man lang ako nag-enjoy. Anong klaseng akda ito? Di man lang ako na-entertain. Di ko naintindihan. No? So, maaring maligoy, kasi may mga manulat din na maligoy yung pagkakalilok, maligoy yung pagkakatahi ng mga akda dahil layunin nila na ang nagbabasa mismo ang magbibigay ng konkretong ideya o konsepto sa kung ano yung pangunahing layunin ng akda, no? Okay. So halimbawa rito, halimbawa ng klasismo ay ang walang sugat, ano na naiteatro at na isa pelikula, gayon din ang Maynila sa mga kukunang liwanag. So ipinakita naman rito kung paano mamuhay, anong uri ng lipunan meron sa Manila. Ano yung mga gawain, yung pamumuhay ng tao araw-araw, yung kanilang pakikibaka, sa araw-araw. Kasi malaki naman talaga yung adjustment ng nakasanayan mo sa Luzon at nakasanayan mo sa probinsya. Okay. So queer. So isa namang ah teoryang pampanitikan ay ang queer. So ang layunin ng panitikan or queer ay angat at pagpantayin sa paningin ng lipunan ang mga homosexual. Kung ang mga babae ay may feminismo, ang mga homosexual naman ay may queer. So ito ang kasalukuyang controversial sa kadahilan ng pilit na binibigyan ng mga taong naniniwala nito na dapat na magkaroon ng pagkakapantay-pantay na pagtingin sa lipunan. Ano man ang iyong kasarian, babae ka man, binabai, or ka naman lalaki ka man, o nagpupusong babae ka, or babae ka man, nagpupusong lalaki ka, as long as wala kang ginagawang masama, no, wala kang nilalabag, dapat kang igalang. Sabi nga natin, kahit si Mary Magdalene, hindi hinusgahan ng Panginoon. Pinatawad niya sa kabila ng kanyang mga ginawa na hindi maganda. Tayo pa kaya, wala tayong karapatan at wala tayo sa posisyon na husgahan ang ibang tao. Kasi kahit straight ka mang lalaki, straight ka mang babae, kung yung ginagawa mo naman ay
against sa law of man, law of God, and law of nature, maaring hindi ka rin masasabi na nakakaambag ka sa ating lipunan. So kailangan na tayo ay pantay-pantay. So ito makikita natin maituturing sa isa sa mga kilalang personalidad ay si Vice Ganda. Siyempre lalaki siya pero pusong babae. So nagpakasal siya sa kapwa niya lalaki. So si Ellen din isang kilala na host, international host, na babae siya pero pusong lalaki at nagpakasal siya ng babae. At marami pa yan sila. Ayan. So yun yung mga iba't ibang teorya na nakapaloob sa ating paksa para sa Unit 2. Nawa ay meron kayong natutunan at higit na naunawaan ninyo ang mga tinalakay natin. Gayunpaman, upang mas lalong mapalawak ang inyong kabatiran, ay maaari pa rin kayo namang magsaliksik, maghanap sa mga mapagkakatiwalaang mga sanggunian. Yan. At dito nagtatapos ang ating paksa para sa Unit 2. Hangad ko na naging mabunga ang talakayan natin ngayong araw at umaasa ako na meron kayong natutunan kahit papaano. Muli, maraming salamat at pagpalainawa kayo ng poong may kapal.